Ayan. Nandito na ako sa South Korea, Incheon Airport. Ayan. So, pupunta na ako guys sa connecting flight ko. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone! For today's video guys, i-share ko lang sa inyo kung ano yung flagpole. Okay? Or flag polling na ginagawa ng karamihan sa atin, lalo na po sa mga Pilipino. Ang flagpole po ay nangyayari po ito sa Canadian border. Doon po sila nag-a-apply ng kanilang work permit or work permit extension, postgraduate work permit, study permit minor. Kasi doon po, kapag nag-process po kayo ng work permit sa Canadian border, ay agad-agad po makukuha. Pero meron din po, risky din po ang mag-flagpole. Okay, ang unang, syempre, bago kayo mag-flagpole, ay i-ready nyo yung sarili nyo, i-ready nyo yung mga documents na dapat makita nyo sa Canadian border. Ang unang requirements kapag mag-flagpole kayo, syempre, kailangan nyo ng LMIA, job offer or job contract, medical, kailangan meron kayong medical, lalo na po kung pumasok kayo dito sa Canada na tourist visa or visitors visa. Certificate of employment, TOR, NBI, diploma, at saka resume. Yan po ang pinaka-importante guys na kailangan nyong dalhin kapag mag-flagpole kayo sa Canadian border. Okay, meron din po mga hindi pinapalad o nag-flagpole. Marami din po yung mga senaryo na nangyari na ginagawa nila yung flagpole. Okay, ayan po yung sinabi ko sa inyo, yung mga requirements na dapat nyong ihanda. Huwag po kayong pupunta huwag po kayong mag-flagpole kung wala po kayong medical. Kasi pag kung wala kayong medical, ay pwede pong ma-refuse yung inyong permit. Okay, ano po ba yung mga risk? Okay, may ito po yung mga risky guys kung kayo ay mag-flagpole. Lalo na kung wala kayong medical, pwede kayong ma-refuse. Ang pinakamahirap na nangyayari ngayon sa flagpole ay pinapauwi agad sila ng visa officer. Ang nangyayari, pinapabili agad sila ng ticket. Minsan, 1 week lang ang binibigay sa kanilang palugit para makauwi agad sila ng Pilipinas. Karamihan na nangyari ngayon sa flagpoling ay on the spot, ay pinapabili sila ng ticket para makauwi sila ng Pilipinas within 1 week. So, depende po sa visa officer kung kayo po ay i-reject at kung ilang weeks ang bibigay sa inyo para makapag-stay pa dito sa Canada kung kayo po ay nag-flagpole. Kasi po ang pinakamahirap po flagpole kasi pwede po kayong mapauwi ng visa officer agad-agad. Meron din po akong nabasa sa group namin na may nag-flagpole po, kumpleto din po siya sa documents. Yun nga lang ay on that day, the other day ay may expired na po yung kanyang visitor's record dito sa Canada. Which is po, napaka-delikado po yung ganon. Mahirap po na mag-flagpole kayo sa Canada na mawala na kayo ng status or malapit na ma-expired yung visitor record nyo or wala po kayong status. Mahirap po ang flagpole. Okay, yun nga ang nangyari sa kababayan natin na nag-flagpole at the next day po ay ma-expired na yung kanyang visitor's record dito sa Canada at hindi siya nag-extend online. Agad-agad po siyang pinabook ng ticket at ang pinaka-worst guys ay kinuha po yung passport niya at ang passport niya ay doon na lang po makukuha sa airport. So yan po yung pinaka-malalang nangyari guys sa kababayan natin. Hinold yung passport at pinauwi agad siya ng Pilipinas. Marami naman po ang nagiging successful sa pag-flagpole guys. So depende po sa border, depende din po sa visa officer, na matsyempohan nyo kasi meron naman pong mababait at meron naman po talaga mga stricto. Pero pinaka-safe talaga na mag-apply kayo ng work permit nyo or postgrad work permit, extension nyo, study permit minor ay online po. Medyo matagal pero napaka-safe po kasi lalo na kung ma-refuse kayo at meron naman po kayong status dito sa Canada ay pwede po kayong mag-reapply. Mahirap na wala na kayong status at na-refuse pa kayo, ayun po ay magkakaroon kayo ng restoration. Kapag binigyan kayo ng restoration period within 30 days lang, ay dapat po kayo makapag-apply ng restoration status nyo. Kung hindi nyo po magagawa yung restoration period na yun within 3 months, ay pwede po kayong mapauwi na po ng Pilipinas. So maganda, kung kayo po ay malapit na po ma-expired yung mga permit nyo dito sa Canada, ay mas maganda na mag-apply na po kayo ng extension nyo. Tulad sa akin, ma-expired na yung permit ko next month, on June.
So ngayon, 3 months before ng aking expiration ng work permit ko ay nakapag-apply na po ako ng work permit as caregiver. Mabait po yung aking visa officer na may hawak ng application ko kasi po binigyan niya po ako automatic ng work permit extension while waiting for my new work permit as caregiver. So, hindi po ako mawawalang status, guys. Actually, sinabi ko din yan sa employer ko na we can do a flagpole or I can do flagpole kasi nga oras lang ay meron na po akong work permit. Pero sinabi ko din sa kanila na risky din. Risky na mag-flagpole. Sabi nila, hindi kami dadaan o hindi namin susubukan yung risky. So, doon kami sa tamang proseso. Yun nga po ay online process. So talagang sinubukan ko din, guys. Binala ko din talaga yung mag-flagpole. Kaso nga hindi ako pinapayagan ng employer ko na mag-flagpole kasi nga risky. So pwede din po mangyari yan sa mga mangyari yung sa akin, sa mga na-experience natin mga kababayan na nag-flagpole na on the spot ay pinabibili agad sila ng ticket para makauwi sila ng Pilipinas. Ang pinaka-worst na scenario, meron po isang pamilya na nag-apply ng kanilang mga extension pero kasamaan ay pinauwi po sila ng visa officer. Pinabook po agad sila ng kanilang ticket pa uwi. Marami ding mga minamala sa pag-flagpole. Marami din naman sinuswerte. So, depende po talaga yan. Kaya kailangan dasal lang po tayo kung malakas ang loob nyo mag-flagpole at kumpletuhin yung mga documents nyo at kailangan ready din po kayo sa mga tanong ng visa officer. Lalo na po kayo kung may mga tourist visa or visitors visa kayo dito at magka-flagpole kayo. Meron pong nangyari dyan. Last week lang, senior niya na visitors visa siya pumunta dito. Dumating siya dito sa Canada noong October 2023. Pero yung LMIA, nakita, nalaman ng visa officer na dumating siya dito sa Canada na meron na siyang magiging trabaho. Kasi nga, nakita po sa job contract niya, nakita po sa LMIA na talagang pumunta siya dito sa Canada na may trabaho. So, hindi po pakay niya yung pagiging tourist. Kaya pumunta siya dito sa Canada ay para magtrabaho. Pero guys, ang swerte niya kasi mabait yung visa officer na napuntahan niya. Binigyan siya ng chance, binigyan siya ng work permit. Ito yung kababayan natin na mayroong asa na work permit. Sabi nga sa kanya na swerte siya kasi nga pagbigyan siya ng work permit. Pero kung saya strictong visa officer yung guys, panigurado mapapauwi yon. Kasi nga pumunta siya dito as work, mayroon na siyang work permit tapos nagsinungaling pa siya, nahuli pa siya sa mga question, talagang maano ka talaga, mapapauwi ka talaga sa Pilipinas. Marami talaga guys na mga worst scenario nangyayari sa flagpole. So ang pinaka the best talagang mangyari para save kayo, lalo na kung hindi pa kayo nakapag-apply ng extension nyo, kung ano mang permit ang meron kayo o hawak nyo, mas maganda mag-online process na lang kayo. It takes 3 months to 4 months, depende pa sa may hawak na officer na ma-approve yung work permit nyo. At least hindi kayo agad-agad pauwi ng Pilipinas, hindi agad kayo pa bibili ng ticket para makauwi kayo. Ang pinaka-safe talaga ay online process. Wait lang, kasi lalabas din po yan. Dasal lang tayo at ma-approve din po yung mga work permit natin kung nag-apply tayo online. Ang importante ay meron tayong status at hindi tayo magkakaproblema in case na ma-refuse yung work permit no o yung mga extension nyo ay hindi po kayo mawala ng status. So yun lang guys, share ko lang sa inyo yung flagpole. Actually hindi ko din po ina-advise sa inyo na mag-flagpole kayo kasi nga risky talaga. Depende pa po yan sa visa officer nyo. Depende po yan sa mga question nyo. Kung hindi po kayo magsasabi ng totoo o hindi magsisinungaling kayo, ay mahuhuli din po kayo ng visa officer. So, napaka-risky talaga guys. So, mas maganda mag-online process na lang kayo. O kung hindi po nyo kaya mag-online process mga permit nyo, ay mag-hire kayo ng consultant. Kasi sila yung mas may alam dyan. Okay? So, wag nyong isipin na makatipid kung hindi nyo naman po kaya. So, mas maganda mag-hire kayong consultant at panigurado ay sureball yun na ma-approve yung work permit nyo or anumang permit ang ina-apply nyo. So, yun lang guys. Na-share ko lang sa inyo tungkol sa flagpole, yung mga ma-experience nyo kung kayo po ay magpa-flagpole. So, yun lang guys. Guys, if you find my video helpful, please pakisubscribe naman po and do like and share na rin po kung nagustuhan nyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo. Please pakiclick naman po yung bell notification para ma-notify po kayo sa mga bago kong videos. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye. God bless all.